Guys, buena mano kagad ang unang live episode sa linggong ito ng Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya, muli na naman po nilang naitala ang panibagong record when it comes sa advertisement. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayan yan, umpisahan po muna natin ang online viewership ng dalawang noontime shows, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. But before that mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So ini-invite ko po kayo mga kaparokya na pag-subscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood sa mga ina-upload po nating video araw-araw. And don't forget mga kaparokya to follow my TikTok account named Kaparokya TV, and of course my Facebook page na ang pangalan po ay Mega TV. At again, tulad po ng lagi po nating paalaala ay uminom nga po tayo ng maraming tubig nang sa gayon ay makaiwas po tayo sa heat stroke. So, kailangan po ay stay hydrated po tayo mga kaparokya dahil nga po sa init ng panahon. So, yun nga po mga parokya, kanina nga po ay live ang episode ng dalawang noontime shows. At kanina nga po ay present ang Uncoverable Star Vice Ganda. Samantalang magpasangga ngayon ay hindi pa rin po pumapasok ang isa sa mga female host na po ng It's Showtime na si Ann Cortez. Samantala sa Eat Bulaga mga kaparokya ay wala pa rin po si Paulo Ballesteros at Ryan Agoncillo. Ganun din po si Wally Bayola na nagpapagaling nga po sa natapong injury nito sa aksidente kamakailan. So, huwag na po natin patagalin mga kaparokya, tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga, under TVJ Facebook page na may 4.1 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. Sa oras na 2:14 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. So hanapin po muna natin ang live ng It's Showtime. Samantala, para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay may segment na Gimme 5. So dito makita po natin na ang Showtime po ay may 1,800 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,300 live viewers. So again, sa oras na 2:15 PM, ang It's Showtime po ay may 1,800 live viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,300 live viewers. So dito makita po natin mga kaparokya na ang pagitan po ng dalawang noontime show when it comes sa Facebook Live ay 1,500 viewers. Bali, i-convert po natin ang views ng It's Showtime into 2,000 viewers. So, magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 41.1 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.76 million subscribers. Sa oras na 2:15 PM, ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 36,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila ay may 13,000 viewers. So again, sa oras na 2:16 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 36,000 viewers under GMA Network. At ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 13,000 viewers. So dito makita natin mga kaparokya na lamang po ang GMA sa TV5 ng 23,000 viewers. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.78 million subscribers, at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.8 million subscribers. So sa oras na 2:16 PM ang Showtime, sila po ay may 68,000 viewers.
Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 102,000 live viewers. So again, sa oras na 2:17 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 68,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 102,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total ng It's Showtime ay 106,000 viewers at 118,000 views naman po para sa Eat Bulaga. Sa Facebook Live, 2,000 sa It's Showtime, 3,000 sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 36,000 sa GMA, 13,000 sa TV5 at sa main YouTube channel, 68,000 views para po sa It's Showtime, 102,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So again, 106,000 views ang It's Showtime, 118,000 views naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang ng 12,000 views ang It's Showtime or ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. Pero dikit po ito mga kaparokya. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:18 PM at dito ay wagi ang Eat Bulaga sa kinandak nga po nating online viewership ngayong araw po ng Miyerkules. So yun nga po ang naging resulta ng kinandak nga po nating online viewership ng dalawang noontime shows na kung saan ay lamang nga po ang Eat Bulaga sa It's Showtime ng 12,000 viewers. So gusto ko lang po i-acknowledge mga kaparokya ang views na nakuha ng It's Showtime sapagkat umabot nga po sila ng 130,000 views. So mula po nang bumalik ang Unkabogable Star Vice Ganda sa It's Showtime ay bumulusok nga po ang viewership nila na kung saan ay ma-average nga po ito ng more than 120,000 viewers, bagay na hindi nga po nila nakamtan or nakamit nung time na absent nga po ang Unkabogable Star Vice Ganda. So balit kung anong taas po nito ay siya naman pong baba pagdating sa segment na tawag ng tanghalan. From 130,000 views ay bumaba nga po ng 68,000 views. So dito pinapakita lang na medyo nagsasawa na nga po ang ilang mga manonood ng It's Showtime sa segment na tawag ng tanghalan dahil malaki nga po ang nabawa sa viewership nila. Unlike sa Eat Bulaga mga kaparokya, sa katapat na programa ng Laro-Laro Pick na Sugod Bahay na nakakuha nga po sila ng 103,000 at pagdating sa Gimme 5 ay na-maintain naman po nila yung 100,000 viewers. So dito ay consistent ang number of views ng Eat Bulaga. Di katulad niya po sa It's Showtime, from mataas na viewership ay bumaba or bumulusok nga po ito pababa. So magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng It's Showtime. Sila po ay may 135,000 pesos. So kanina nga po mga kaparokya ay nakuha na naman po ang jackpot money worth of 100,000 pesos. At ang naglaro nga po sa nasabing segment ay walang iba kundi si Ayon Perez. At nagbigay naman po ng hint si Vice Ganda para madaling masagutan or makasagot si Ayon Perez para sa jackpot round. So sa Laro-Laro Pick ay may 120,000 pesos ang It's Showtime at sa tawag ng tanghalan naman po ay 15,000 pesos. So again, 135,000 pesos ang pinamahagi ng It's Showtime for today's episode. By the way, kanina nga po mga naglaro sa Laro-Laro Pick ay ang mga kapitbahay po nito sa Tambunting, Tondo, Manila. At muli nga po silang nagsama-sama ni na Vice Ganda at yung mga kapitbahay nito sa nasabing lugar. At di lang yan mga kaparokya, di pa po tapos sa pamamahagi ng blessing si Vice Ganda sapagkat kanina nga po ay binahagian nga po niya ng tigpa 5,000 yung mga dati nitong kapitbahay. So para sa Eat Bulaga naman po, sila po ay may 161,000 pesos. So sa 161,000, 30,000 dito ay sa The Age is Right. 76,000 sa Sugod Bahay at 55,000 naman po sa Gimme 5. So mataas nga po or
malaki ang binigay sa nagwagi nga po sa sugod bahay sapagkat sa ganitong sitwasyon ay malaki po talaga ang binibigay ni Bossing sa mga nakakalungkot na kwento ng mga nagsisipagwagi or nagsipagwagi sa nasabing segment. Kaya congratulations po natin yung nanalong winner sa sugod bahay dahil malaki po ang tulong na ibinigay po sa kanila ng Eat Bulaga. Hindi man po ganun kalaki pero malaking tulong po yan para sa pag-aaral ng winner ng nasabing segment. So, in 3 days episode, meron na pong total of 451,000 pesos ang Eat Bulaga. So, ang Eat Showtime ay may 355,000 pesos. Ang Eat Bulaga naman po ay merong 451,000 pesos. So, kanina nga po mga kaparokya ay may panibagong or may pinakilalang bagong sponsors ang Eat Bulaga. Hindi man po ito major sponsors pero may tuturing pa rin po nating sponsors ito sapagkat umapir nga po sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Hindi naman po libre basta-basta ang pag-promote ng Eat Bulaga. May bayad at may bayad pa rin po ito. At ito nga po ay walang iba kundi ang Mr. B Bulalo Imus Branch. So sa mga taga-Imus, try nyo po ang Mr. B Bulalo na promote nga po ng Eat Bulaga. Yan po ang mga sponsors na sumusuporta at tumutulong para magpatuloy ang programa ng Iconic Trio. At kanina nga po masaya si Karen Aistrup sapagkat sa unang pagkakataon ay siya nga po ang pinadala ng Eat Bulaga sa sugod bahay. Masaya po siya dahil for the first time ay naranasan nga daw po nito ang maging bahagi ng sugod bahay at ngayon lang daw po siya nasikatan ng araw. Kaya tuwang-tuwa si Karen Aistrup sa experience na pinaranas nga po sa kanya ng Eat Bulaga. So sa advertisement mga kaparokya sa unang araw pa lang ng live episode nila ngayong linggo ay umarangkada nga po ang commercial load or advertisement ng Eat Bulaga dahil nalagpasan nga po nito ang pinakamataas na number of ads na nakuha nito kamakailan na 82 TV ads at ngayon po mga kaparokya ay 91 TV ads at hindi lang po yan mga kaparokya, ito na po ang pinakamataas na number of ads sa isang gap. Dahil kanina nga po sa ikalawang gap, meron po silang 46 TV ads at sa unang gap ay 45 TV ads. So, nitong mga nagdaang araw mga kaparokya ay talagang bumubulusok ang advertisement or advertisers na sumusuporta at tumutulong sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Kaya sa lahat nga po ng viewers natin, yung mga manonood natin na tumatangkilik sa pananghaliang programa ng Iconic Trio, yung makikita po natin or yung nakikita po natin produkto na nandito nga po ay ating tangkilikin, ating suportahan dahil malaki nga po ang naitutulong nila sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At ang 91 TV ads mga kaparokya, ito na nga po ang pinakamataas na ads ng Eat Bulaga ngayong taong 2026. At posible mga kaparokya na malagpasan din po nito yung pinakamataas na ads na nakuha nila para sa buong isang linggo na 434 TV ads sapagkat ngayon pa lang, ngayong tatlong episode ay meron na po silang total of 228 TV ads. So more than 200 TV ads na lang po ay malalagpasan na naman po nito ang pinakamataas na commercial load para sa Eat Bulaga. So yan po ang update natin para sa dalawang noontime program mga kaparokya. Magpapaalam na po ako. Thank you and God bless.